we are able to here. Kami ang itong number 2 dito, kami ang experiment. Hindi na namin alam kung sa lugar, you know. All we ask is for us to be given a chance to participate in any decision making because we affect majority of the people. Wow, And we hindi do ako it sabaw. on you, sa balita. Pero history ng mga estudyante dahil sa kawalan ng masasakyan bus. Later ako kasi inanunsyo ng DepEd ang suspensyon ng klase kaya mahirapan silang makauwi. Ito ang news on ni Susan Enriquez. Pag-aaral sa ng hapon at suspendido na ang klase mula preschool hanggang high school sa Quezon City at San Juan. Pero sa Kamuning Elementary School may mga estudyante pa rin. Hindi pa kasi natutundo ang mga bata. Late na. Kasi dapat na umaga pa. Kasi anak ko 5 peraso, mahirap magising sa umaga, gigisingin sila. O ngayon, magsusundo naman kami sa hapon. Wala po kasi po hindi po namin alam na wala po klase. Wala po susundo po. Pero ay nanginay, agad sinundo ang anak nang malamang suspendido ang klase. At dahil nakita niya ang anak ng mga kapitbahay na wala pa ang mga sundong magulang, paliwanag ng school principal kahit ang hapon ng mga klase na apektuhan ng suspensyon, It was announced away from the teachers, but afterwards, the definite instruction na to send them home sa mga itatakot ang wala mga future. aminado naman ng DepEd NCR na medyo na-late na ang kanilang pagbibigay ng anunsyo. Actually, dun sa monitoring lang namin kanina, dun lang namin nakuha yung condition sa field. Which is why, medyo a little bit late lang naman. Iba daw kasing kaso ang transport strike, di tulad ng pagbaybagyo. Kaya pag-aaralan nila kung paano ang magandang gawin kapag nagkaroon muli ng ganitong pangyayari. Di rin nakaiwas sa problema ng strike ang mga empleyado. Kaninang umaga nga, mismo si MMDA Chairman Francis Tolentino ang nangamusta sa sitwasyon sa EDSA Balintawak. Nakita niya ang kumpul-kumpul ng mga pasahero. Ang mga nagmamadali, pinagsisiksikan ng sarili sa siksikan na ng bus. Mas kaunti naman ang mga nag-aabang na pasahero sa EDSA Mandaluyong, pero gitgitan din sila kapag may dumarating na bus. Susan Enriquez, on cue sa balita. Ibinida ni Pangulong Noy Aquino ang mga NSAS na tatrabaho mayuwi niya mula sa kanyang biyahe sa Japan. At bukod pa rito, nakausap niya si US President Barack Obama at ang leader ng mga bansang naglabas ng travel advisory laban sa ating bansa. Mula naman sa Yokohama, Japan, itong news on TV Mark Salazar. Punong-puno raw ang basket ni Pangulong Aquino sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas at sa mga kababayan natin dito sa Japan na ito unang inulak. Nagawa niya raw ang kanyang mga misyon, kaso kung ano-ano man daw ito, hindi raw napapag-usapan. Dito po sa Japan, marami yung tayong napag-usapan, pati na po yung mga travel advisory, dahil napito po kay President Obama, at may iba pa ugnayan sa iba't ibang mga leader ng mundo. Pero ang nailagay po sa diary dito ay yung aking pulagay. Kabilang talaga sa pinakamahalagang bakay ni Pangulong Aquino sa effect ay ang makabawi ng Pilipinas sa negative epekto ng mga travel advisory namin sa atin. Pinakamahalagang kay US President Barack Obama na ay parating mismo ang ating hinanakit. Dahil sa Amerika doon nagsimula ang intelligence information ng terror threat sa atin. Nakabawi rin si Aquino sa New Zealand ay katulad talaga ang travel advisory. Nung pagsalita ng Pangulo sa CEO Summit ng Biyernes, habang katabi niya ang Prime Minister ng New Zealand. You must understand why, on a basis of a report, somebody gave so much credit enough to issue all of this alert, but unfortunately, were played up by our media. Mission accomplished din daw na may tuturing na nakaharap ng Pangulo ang pinuno ng Hong Kong at China para sa ikahigilom ng August 23 hostage taking. Maganda po yung mga namin may kasama na ito